Ang matalim at pantay na ritmo ng kutsilyong tumatama sa chopping board ay umalingaw-ngaw sa tahimik na restaurant na parang tik-tak ng orasan. Tak, tak, tak. Bawat tunog ay malinaw at malinis. Bawat hiwa ay ginawa ng may kamanghamanghang katumpakan, sobrang talas at eksakto na para bang isang palabas kaysa simpleng paghahanda ng pagkain. Nakasalubong ng bahagya ang suot niyang sombrero ng tagalinis. Yumuko si Carlos Torres palapit sa makitid na siwang ng pinto ng kusina. Mula roon, pinanood niya si Maricel Garcia, isang 34 na taong gulang na kusinera, na tahimik na inuubos ang 50 libra ng karne ng baka. 3:00 ng umaga noon ng Martes at mag-isa lang siya sa mismong restaurant na itinayo niya mula sa wala 15 taon na ang nakalipas. Kumilos ang mga kamay niya ng mabilis at sanay, makinis, praktisado, halos nakahihipnotismo. Walang bakas ng pagmamadali, walang nasasayang na galaw. Bawat pag-ikot ng kamay ay may layunin, parang isang taong ginawang sining ang araw-araw na gawain. Napaisip si Carlos paano nagiging empleyado lang sa panggabing shift sa sarili niyang restaurant sa Cleveland ang isang taong may ganitong kahusayan. Damn! Mahinang sabi ni Maricel. Huminto siya sandali, pinahira ng pawis sa noo gamit ang likod ng naka-gloves na kamay. Pumikit siya ng ilang segundo. At sa munting pahingang iyon, may napansin si Carlos. Hindi lang ito pagod. Ito ang mukha ng isang taong may dalang bigat na hindi niya masabi. Sa huling 6 na buwan, habang palihim na nagpapanggap bilang Dave the Cleaner, napansin ni Carlos ang mga kakaibang nangyayari sa The Golden Fork. May mga empleyadong biglang natatanggal sa trabaho dahil sa malalabong dahilan, at palaging iisang uri ng tao ang natatanggal. Ang mga reklamo ng customer ay diretsyo lang kay Manager Roberto Chon, hindi sa HR. At pinakakakaiba sa lahat, ang daming dayuhang empleyado na biglang nagre-resign. Lahat ng ito ay nagdulot ng kaba sa dibdib ni Carlos. Biglang tumingin si Maricel pataas, para bang naramdaman niyang may nakatingin. Nagtagpo sandali ang kanilang mga mata bago mabilis na tumingin muli si Carlos sa cleaning cart, kunwaring may inaayos. "Dave, bakit nakatayo ka lang diyan?" tanong niya, may halong gulat at inis. "Akala ko 4:00 ang simula ng shift mo." "Oh, hey Maricel," sagot niya habang ipinapasok ang cart sa kusina, nagpapatuloy sa pagpapanggap. "Pinapapasok ako ng maaga ni Chun ngayon." "Ganyan ka ba lagi? Nagpapa-late shift?" tanong niya ng kaswal. Nagpatuloy si Maricel sa paghiwa, pero halata sa galaw niya ang tensyon. "Kailangan may mag-prep ng karne para sa lunch," sabi niya. Ayaw ni Chun ng delay. Isang kasinungalingan iyon at alam nilang pareho. Ang meat prep ay laging ginagawa sa umaga. Si Carlos mismo ang nagdisenyo ng kitchen workflow. "Parang istrikto si Chun," sabi ni Carlos habang nagpapahid ng counter. "Narinig ko siyang sinisigawan si Angelina kahapon dahil daw sa na-miss na reservation." Bahagyang humigpit ang hawak ni Maricel sa kutsilyo. "Hindi nagkamali si Angelina, sinulat niya lahat, nakita ko mismo." May gumapang na kilabot sa likod ni Carlos. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya ng mahina. Huminto sa paghiwa si Maricel at tinitigan siya ng diretsyo. May nakita si Carlos sa kanyang mga mata, ang tingin ng isang taong nakawitness na ng sobra-sobrang kawalan ng katarungan at desidido ng hindi manahimik. "Dave," mahinang sabi ni Maricel, "may tatanungin ako. Naranasan mo na bang magkaroon ng pangarap na basta na lang inagaw sa'yo?" Napuno ng lungkot at galit ang boses niya. Tumama ito kay Carlos na parang suntok sa dibdib. Naroon ang sagot, ang dahilan kung bakit ang isang taong kasing galing ni Maricel ay nagtatrabaho sa graveyard shift, tahimik na nagtatadtad ng karne. "Bakit mo natanong?" Mahinang tugon ni Carlos. Ngumiti si Maricel pero walang saya ang nangiting iyon.
Kasi bukas, may mga taong malalaman kung ano ang mangyayari kapag inagrabyado mo ang maling babae. Idinugtong pa niya na may makahulugang tingin at parang may pakiramdam akong hindi ikaw ang inaakala mong tao. Naging mabigat at parang umuusbong ang tensyon sa pagitan nila. Biglang na-realize ni Carlos na mali ang pagkakakilala niya kay Maricel. Hindi lang siya isa pang empleyadong nagsusurvive, may plano siya. At mula sa apoy sa kanyang mga mata, malinaw, may malaki nang nakatakdang mangyari. Kaya kung nagtataka ka kung paano nagbabago ang pananaw mo tungkol sa second chances dahil sa kwentong puno ng sakit, paghihiganti at pagtubos, huwag palampasin ang susunod na mangyayari. Mag-subscribe sa channel para sundan kung paano ginawang gasolina ni Maricel ang taon ng pang-aabuso para sa isang comeback na hindi inaasahan ni Numan. Nagpatuloy si Maricel sa paghiwa pero ngayon iba ang enerhiya. Mahigpit, malakas, puno ng emosyon. Alam ni Carlos na may natamaan siyang mas malalim sa simpleng kwento ng pagsisikap. Gusto mo malaman ang tungkol sa ninakaw na pangarap? Tanong ni Maricel habang maingat na nililinis ang kutsilyo. Hayaan mo akong ikwento ang tungkol kay Chef Maricel Garcia. Binigkas niya ang chef na parang titulo ng karangalan at babala. Nanikip ang sikmura ni Carlos. 5 taon na ang nakakalipas. Patuloy niya, naging pinakabatang sous chef ako sa Meridian Heights, ang pinaka-high-end na restaurant sa Cleveland. Nagtrabaho ako ng 80 oras bawat linggo, 6 na taon ng sunod-sunod. Matatag ang boses niya pero ramdam ni Carlos ang sakit na nakabaon sa ilalim nito. May sarili akong team. Ako ang nagdisenyo ng tasting menu. Nanalo ako ng 2 regional awards. Napalunok si Carlos. Sikat ang Meridian Heights, may Michelin stars. 3 buwang waiting list. Paano napunta sa ganito ang isang chef na kagaya niya? Anong nangyari? Tanong niya. Mapait ang ngiti ni Maricel habang dinadampot ang isa pang malapad na karne. Si Roberto Chun ang nangyari. Hindi na niya kailangan pang magpaliwanag pero nagpatuloy siya. Siya ang general manager noon. Parati interesado sa akin. Parating nagyayaya ng inuman pagkatapos ng shift. Parating pinupuri ang exotic recipes ko. Ako, lagi akong tumatanggi. Nanlamig ang pakiramdam ni Carlos. Unti-unti na niyang naiintindihan. One night, sabi ni Maricel, humihigpit ang boses. Pagkatapos ng isang sobrang hirap na shift, inaya ako ni Chun pumunta sa opisina niya. Sabi niya, may business offer daw siya. Proposal na magbukas kami ng bagong restaurant. Pagod na pagod ako noon pero na-excite din, parang pangarap. Huminto siya, hawak pa rin ang kutsilyo, pero pagdating ko doon, lasing siya. Sobrang lasing, nag-iba ang tono niya. At doon ko na-realize na hindi na tungkol sa negosyo ang sinasabi niya. May iba siyang gusto. Tumalab ako, malinaw at malakas, tapos umalis ako. Nagpatuloy siya sa paghiwa. Pero ngayon, mabibigat, mabilis at matatalim ang bawat galaw. The next morning, sabi niya, nawawala ang 3,000 dolyar mula sa kitchen safe. Dumiretso si Chun sa security footage. Sabi niya nakita raw akong mag-isa sa kitchen habang nag-i-inventory kagabi. Nanigas ang kamao ni Carlos. He framed you? Tanong niya. Tumawa si Maricel mapait at pagod. Mas masahol pa, itinago niya ang pera sa kotse ko tapos siya mismong tumawag sa pulis. Sinabi niyang may mga financial irregularities at obligado daw siyang mag-report. Malakas na tumama ang kutsilyo sa chopping board. Galit na galaw pero malinis pa rin. I got fired, arrested, dragged into court. Nasira ang pangalan ko sa isang gabi. But didn't you prove he set you up? Tanong ni Carlos. With what money? Sagot niya puno ng sarkasmo. Anong klasing abogado ba ang kaya kong bayaran? Binigyan niya ng malamig na tingin si Carlos. Sa tingin mo ba may laban ang isang 29 na taong gulang na babae laban sa isang well-connected na puting lalaki? May mga kaibigan siya sa industriya. Kumalat agad ang balita na blacklist ako bago ko pa maipaliwanag ang sarili ko.
Naramdaman ni Carlos ang pagkahilo. Paano siya napunta rito? Tanong niya. How did he end up running this place? Kumikislap ang galit sa mga mata ni Maricel. Yan ang pinakamalaswang parte. Pagkatapos niya akong sirain sa Meridian Heights, nagyabang siya na naayos niya ang theft problem. Ginantimpalaan siya. Na-promote, ngayon nagmamanage siya ng maraming restaurant kasama na itong lugar. Umismid siya. At ang pinakamaganda, siya mismo ang nag-hire sa akin dito. Personal pa. Sabi niya, I believe in second chances. Imagine mo yon? Tinitigan niya si Carlos ng diretsyo. Alam mo ba kung anong pakiramdam magtrabaho araw-araw sa ilalim ng taong sumira sa buong buhay mo? Panoorin siyang inuulit ang ginawa niya sa iba. Hindi si Angelina ang una at hindi siya ang huli. Naalala ni Carlos ang nawawalang reservation, ang mga biglaang tanggalan. Nakita na niya ngayon ang pattern, ang malupit na estratehiya na paulit-ulit na ginagamit. Bakit ka pa nananatili? Tanong niya. Why not find another job? Bahagyang lumapit si Maricel at bumulong, because sometimes you have to stay close to your enemy to bring him down properly. Puno ng tensyon ang katahimikan, makapal at mabigat na parang hangin bago kumulog. Ngayon lang tunay na naintindihan ni Carlos, hindi lang ito tungkol sa pag-survive. Hindi nagpapakain sa pang-aabuso si Maricel. Isa siyang bihasang profesional at may plano siya. Tinitigan siya nito ng malapitan. Dave, hindi katulad ng ibang janitors. Kalma pero matalas ang boses niya. Pinapanood mo lahat, nagtatanong ka ng tamang tanong, alam mo masyado kung paano gumagana ang restaurant. Bumilis ang tibok ng puso ni Carlos. Alam na niya. At isa pa, dagdag ni Maricel, kahapon nakita kitang naglilinis sa paligid ng management office. Lagpas na sa shift mo. Walang totoong janitor ang gumagawa niyan, maliban na lang kung... Nagpaabot siya ng katahimikan, tinaasa ng kilay. Maliban na lang kung may iniimbestigahan ka. Pinilit ni Carlos manatiling walang emosyon ang mukha, pero sa loob, nagpapanik siya. Ang maliit na ngiti ni Maricel ang nagsabi ng lahat. Alam na niya noon pa. Bukas, patuloy ni Maricel, magkakaroon ng all-staff meeting. Sabi ni Chon, para daw sa efficiency improvements. Na? Patuloy siyang naghiwa, pareho pa rin ang ritmo. Hulaan mo kung ilan sa matatanggal ay mga dayuhan? Hindi sumagot si Carlos. Lahat, sagot niya, every single one. Ibinaba niya ang kutsilyo at tinitigan ng matagal si Carlos. Pero ang hindi alam ni Chun, bukas magbabago ang lahat. What did you do? Halos pabulong na tanong ni Carlos. Ngumisi si Maricel. Alam mo bang obsessed si Chun sa technology? Cameras, mics, security systems. Yumuko siya palapit. Ang nakakatuwa sa mga lalaking ganyan, lahat ng ginagawa nila, nare-record. Napahinto si Carlos sa paghinga. You recorded him? Dahan-dahang tumango si Maricel. 5 taon, bawat malaswang biro, bawat pag-attempt niyang mangharas, bawat incident na may piniframe siya, bawat planong i-fire ang mga tao dahil sa kulay ng balat nila. Dinampot niya muli ang kutsilyo, nililinis ito ng maingat. Ang daming sinasabi ng mga tao kapag akala nila walang nakikinig. Mabilis ang tibok ng puso ni Carlos, pero minsan hindi sapat ang recordings. Hindi na tinag si Maricel. Kaya na nga nangongolekta rin ako ng iba, financial reports, emails, internal documents. Sa kasumingkit ang mga mata niya, maliban na lang kung may isang taong may access na sa lahat ng yon. Pinag-aralan niya ang mukha ni Carlos, ini-spy, sinusuri. Doon lang napagtanto ni Carlos, alam niya ang totoo mula pa noon. You knew, mahina niyang sabi. Alam mo na kung sino ako mula sa simula. Since day 2, kalmado niyang sagot, walang janitor na nag-a-analyze ng prep station layout. Walang janitor na nag-uusapan ng food costs at employee ratios. Mahinang tumawa si Maricel.
At maging tapat tayo, ang mga totoong janitor, wala silang perpektong manicure. Binigyan niya si Carlos ng makahulugang tingin. Oh, at saka, dagdag niya, tumawag si Jennifer mula sa corporate nung nakaraang linggo. Nagtanong tungkol sa employee satisfaction surveys. Sabi nila baka magpadala sila ng evaluator para sa company culture. Nanigas si Carlos na i-connecta na niya ang mga piraso. Kaya Mr. Reyes, sabi ni Maricel, kaswal pero para bang naghulog siya ng bomba habang binabanggit ang totoong pangalan nito. Ang tunay na tanong ay, nandito ka ba para protektahan si Alvarez at itago ang lahat o nandito ka para itama ang mali? Tanging mababang ugong ng refrigerator ang maririnig sa paligid. Lahat ay natahimik. Nare-realize ni Carlos na ito ang sandaling magtatakda kung magkakaroon ng hustisya o kung may isa na namang predator na makakatakas. Bawat ebidensyang ibinunyag ni Maricel tungkol sa rasismo ni Alvarez ay mas nagpakita ng urgency sa misyon niya. Ngunit ang hindi inaasahan ng corporate ay ang katotohanang may isang tao sa loob na tahimik na bumubuo ng kaso gamit ang mismong mga tool na ginagamit ng kumpanya para kontrolin ang iba na ngayon ay ibinabalik laban sa kanila. Tiningnan ni Carlos si Maricel, matatag ang mga mata. 5 taon mong nire-record ang lahat. Hindi maliit na bagay yon. Huminga siya ng malalim. Pero tama ka, hindi sapat ang audio files. Kailangan mo ng access sa mga dokumento, logs, internal reports. Pumigil siya sandali at ngumiti ng kalahati. Good thing you're talking to the CEO. Sumingkit ang mga mata ni Maricel, matalas ang tono. Kung ganon ito ang tunay na tanong, gagawin mo ba ang tama? O isa ka lang pangkaraniwang executive na mas inuuna ang liability kaysa hustisya? Diretso at malamig ang sagot ni Carlos. Si Alvarez ay naglalakad na demanda. Kung nagdi-discriminate siya, nagfa-falsify ng records at minamanipula ang reviews, nilalagay niya sa panganib ang buong kumpanya. Tumingin siya saglit sa malayo. At ang ginawa niya sa'yo, hindi mapapatawad. Hindi umiwas ng tingin si Maricel. Okay, pero gusto ko ng garantiya, walang tahimik na reassignment, walang payoff. Gusto ko siyang masira ng buo ang career at reputasyon niya. Dahan-dahang tumango si Carlos, seryoso ang boses. Kung ganon, kailangan tayong maging maingat. Isang pagkakamali lang, babaliktarin niya ang kwento, buburahin ang files, wawasakin ang trail. Naunahan ko na, sagot ni Maricel, puno ng kumpiyansa. Hinugot niya ang kanyang telepono at nag-scroll sa mga folder. Naalala mo bang sabi ko obsessed si Alvarez sa security toys niya? Cameras, recorders, keypads, aba, hulaan mo. Matagal ko nang na-access ang mga recording na yon. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Paano? Maintenance keycards, sagot niya na may mapanuksong ngiti. Nakakagulat kung gaano karaming access ang meron ang janitorial staff kapag walang nakakapansin sa kanila. Kinokolekta ko ang lahat, patuloy niya. Emails, hiring decisions, financial documents. Bawat beses niyang nirig ang performance review. Bawat harassment case na tinakpan niya. Bawat galaw niya. Nanikip ang sikmura ni Carlos. Gaano karami ang biktima? 15, sagot ni Maricel. Matulis ang boses. Puro mga batang dayuhang empleyado na may potensyal. Puro tinanggal dahil sa peking paratang, itinanim na ebidensya o minanipulang records. Pareho ang method, pareho ang ending. Kailangan natin ng legal team, bulong ni Carlos. Yung magaling sa discrimination cases. Kumislap ang mga mata ni Maricel. Tapos na, naalala mo si Angelina yung natanggal dahil sa missing reservation. Ang kapatid niya, si Rodrigo, isang employment attorney. At magaling, matagal na kaming nagtutulungan. Kailangan lang namin ng tamang timing. Nagtaas ng kilay, si Carlos nagulat. Gaano mo na ito pinaplano?
3 taon, diretsyong sagot niya ay simula nang ibalik ako ni Alvarez. Akala niya mapapahiya niya ulit ako, pero ang binigay lang niya sa akin, access. Sumandal siya sa prep table, puno ng tahimik na galit ang boses. Ang pinakamalaki niyang pagkakamali ay inakala niyang mahina ako. Gusto niyang malapit ako para maipaalala niya kung ano ang kinuha niya. Pero hindi niya naisip, sa ginagawa niya, ibinibigay niya rin sa akin ang kailangan ko para kunin ang lahat sa kanya. Miyerkules, nagtipon ng staff sa break room, eksaktong tulad ng sinabi ni Maricel. Nakatayo ang management sa harapan, tuwid at pilit ang mga ngiti, may hawak na clipboards. Umusad si Alvarez. Due to corporate mandates to improve efficiency, sabi niya sa mayabang niyang tono, magkakaroon tayo ng staffing adjustments. Binasa niya ang listahan. Angelina Garcia, Francisco Perez, Alicia Rodriguez. Tahimik na nanood si Carlos mula sa likuran. Lahat ng pangalan ay taong may kulay at bawat isa ay may kaakibat na malabong dahilan. Performance concerns, not aligning with team culture, efficiency issues. Luminga si Alvarez. Any questions? Hindi siya umaasang may magtatanong pero dahan-dahang tinaas ni Maricel ang kamay niya. Nagtataka lang po ako, sabi niya ng may magalang na tono. Ano po kaya ang statistical odds na lahat ng underperformers ay pawang people of color? Nawala ang ngiti ni Alvarez. Ms. Garcia, ang evaluations namin ay based on objective performance metrics. Walang kinalaman dito ang race. Siyempre, matamis na tugon ni Maricel, parang kakaiba lang ang pattern, para bang may nagta-target na specific na grupo. That's enough, singhal ni Alvarez. Kung may reklamo ka sa management decisions, may tamang proseso. Ginamit ko na ang tamang proseso, sabi ni Maricel kalmado pero matalim ang boses. 3 linggo na ang nakalipas, sabi ni Maricel ng matatag. Ang boses niya ay pumutol sa katahimikan. Nag-file ako ng formal complaint sa Ohio Civil Rights Commission. Huminga siya. Case number 2023-4847. Nanahimik ang buong silid, para kang makarinig ng nahuhulog na karayom. Namutla ang mukha ni Alvarez sa kanamula ng sobra. Ano ba ang inaakusa mo sa akin? Tanong niyang pilit, pinananatiling matatag ang boses. Hindi ako nag-aakusa, sagot ni Maricel, kalmado. Nagsasabi ako ng katotohanan. Tumayo siya at tila lumaki ang presensya niya sa loob ng silid. Ilegal ang diskriminasyon, Alvarez. Tinuro mo yan sa akin 5 taon na ang nakalipas noong sinira mo ang karir ko. Ang kaibahan lang ngayon, natuto akong lumaban ng tama. Sinubukang panatilihin ni Alvarez ang composure niya pero kitang-kita ni Carlos ang unti-unting pagkabasag nito. Dahan-dahang pumapasok ang takot. Baseless ang claims mo, putol ni Alvarez. Klaro namang isa kang bitter employee na gumagawa lang ng gulo. Tumaas ang kilay ni Maricel. Siguro, o baka naman isa akong taong matagal nang nagre-record ng ugali mo. Hinugot niya mula sa bulsa ang isang maliit na device. Nakakatuwa kung ano ang sinasabi ng mga tao kapag akala nila walang nakikinig. Pinanood ni Carlos ang mukha ni Alvarez habang dumadaan sa iba't ibang emosyon. Kalituhan, galit, takot at sa huli, pagkalkula. Sinusubukan niyang hulaan kung gaano karami ang nare-record ni Maricel. Bluff yan, sabi niya, pero walang lakas ang boses. At kung ni-record mo ako ng walang pahintulot, illegal yan, wiretapping. Hindi na tinag si Maricel. Hindi sa Ohio, one-party consent state ito. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid ang isang lalaking naka-sharp suit. May dala siyang briefcase at nagsimulang mamigay ng business cards ng kalmado. Rodrigo Garcia, pakilala niya, employment discrimination attorney, espesyalisado sa hostile work environments. Parang tinamaan si Alvarez ng isang suntok. Sino ang tumawag sa'yo? Tanong niya. Ang kliyente ko, tugon ni Rodrigo, tumango kay Maricel.
mayroon siyang napakalaking ebidensya ng discriminatory practices sa restaurant na ito. Kung hindi kikilos ang kumpanya agad-agad, magfa-file kami ng federal lawsuit under Title VII sa loob ng 48 oras. Hindi ito totoo, sigaw ni Alvarez. Conspiracy to, ine-extort niyo ang kumpanya. Pero bago siya makapagtuloy, umusad si Carlos, tuluyang inalis ang disguise niya. Tama na ang pagpapanggap, sabi niya. Nagulat si Alvarez, nakabuka ang bibig. Mr. Reyes, bakit nandito ako undercover? Malamig na sagot ni Carlos. 2 linggo kong inoobserbahan ang lahat at sapat na ang nakita ko para patunayan na kailangan ng malaking pagbabago. Lumaganap ang takot sa mukha ni Alvarez. Saglit siyang nagmukhang umaasa na baka kaya pa niyang baligtarin ang kwento, pero nang maramdaman niya ang bigat ng katotohanan, nawala ang pag-asang iyon. Sir, maaari ko pong ipaliwanag, nauutal niyang sabi. Itong mga empleyado, gumagawa lang sila ng kwento para takpan ang poor performance nila. Itinaas ni Carlos ang kamay. Alvarez, sabi niya ng mahina pero mariin, tumigil ka, ngayon. Sumulpot ang katahimikan sa buong silid. Ramdam ng lahat ang pagbabago. Wala na kay Alvarez ang kapangyarihan. Humarap si Carlos kay Maricel. Gaano karami ang ebidensya? Tiningnan siya ni Maricel ng diretso. Lahat, sagot niya. Hiring data na nagpapakita ng racial bias, emails kung saan planado ang mga termination based sa lahi, recordings na nagsasalita siya ng hayagang racist remarks, mga dokumentong nagtatakip siya ng harassment complaints para protektahan ang mga manager, lahat-lahat. Nagpumiglas pa si Alvarez, desperado na. Out of context ang mga recording na yan, private conversations. Private? Putol ni Maricel matalim. Private ba ang pag-usap kung paano tanggalin ang mga problem employees bago mahalata ng HR? O baka yung parte na nagbiro ka na ang foreign employees ay tamad at dapat bantayan palagi? Pinanood ni Carlos habang bumagsak ng buo ang kayabangang nakabalot kay Alvarez sa loob ng ilang taon. Ngayon, takot na talaga siya. Rodrigo, sabi ni Carlos, humarap sa abogado, ano ang terms ninyo? Pagbabalik sa lahat ng tinanggal na empleyado, may full back pay, tugon ni Rodrigo. Mandatory anti-discrimination training para sa lahat ng management, external oversight sa lahat ng future hiring, at ang resignasyon ng sinumang sangkot sa racial o sexual misconduct. Nangatal ang boses ni Alvarez sa pagkontra. Hindi niyo pwedeng paniwalaan to. 5 taon akong nagtrabaho para sa kumpanyang to. Malinis ang record ko. Hindi kumurap si Carlos. Malinis kasi ikaw ang nagtatago ng dumi, pero tapos na yon. Sa unang pagkakataon matapos ng maraming taon, ngumiti si Maricel ng totoo. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa wakas naaabot na niya ang hustisya. Matagal nang naniwala si Alvarez na untouchable siya, kayang manira, magtago at magmanipula nang walang nagagawa ang iba. Pero ang hindi niya alam, may isang taong nanonood sa kanya mula sa simula. Isang taong nagdodokumento ng bawat salita, galaw at kasinungalingan. Pinanood ni Carlos mismo kung paano gumuho ang mundo ni Alvarez sa harap nila. Mr. Reyes, nauutal na sabi ni Alvarez, huling subok na makalusot. Ang mga paratang na yan, out of context na private conversations. Tumawa si Maricel matapang, walang bahid ng awa. Context, anya. Rodrigo, gusto mo bang sabihin ang context ng recording noong Marso 15? Humarap siya sa abogado. Alam mo, yung recording kung saan pinag-uusapan ni Alvarez at ng assistant manager kung paano tatanggalin ang mga problem employees bago mapansin ng HR. Binuksan ni Rodrigo ang kaniyang briefcase, inilabas ang isang maliit na speaker, inilagay ito sa mesa at pinindot ang play. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang boses ni Alvarez, malinaw, malakas at hindi mapagkakaila. Pare-pareho lang ang mga dayuhang empleyadong yan, tamad,
Palaging nagrereklamo ng diskriminasyon, pero ang totoo, hindi lang talaga sila magaling. Kailangan nating linisin ang staff, pero dahan-dahan, walang halata. Nanigas ang lahat. Ang katahimikan ay mas mabigat pa sa mga salita. Namutla ang mukha ni Alvarez, tapos biglang namula ng matindi. Iyon ay private conversation, pautal niyang sabi. Sumingit ang boses ni Carlos, malamig na parang yelo. Nangyari yan sa oras ng trabaho, sa property ng kumpanya. Huminto siya sandali at tumingin kay Rodrigo. Ituloy mo, tumango si Rodrigo. Ito naman ay mula nung Setyembre 8, si Alvarez kausap ang HR director. Tumugtog ang isa pang recording. Yung dating chef, akala pa rin niya na may halaga siya. Kailangan ko siyang durugin ng tuluyan, bigyan mo siya ng mas nakakahiya pang mga gawain hanggang siya na mismo ang mag-resign. At kapag nag-file siya ng complaint, gagawa tayo ng kwento tungkol sa poor performance. Naramdaman ni Carlos ang pag-ikot ng sikmura niya. Hindi lang ito rasismo, kalupitan ito. Mali ang interpretasyon niyo, sigaw ni Alvarez, kitang-kita na ang pawis sa noo. Hindi totoo ang mga plano na yon. Hindi ko naman ginawa ang mga yon. Lumapit si Maricel, may nangiting parang talim. Talaga ba? Huminto siya, humarap kay Rodrigo. Ipakita mo ang emails. Ipinoproject ni Rodrigo ang mga mensahe sa dingding. Isa-isa, lumitaw ang internal emails, mga utos ni Alvarez sa HR na humanap ng dahilan para tanggalin ang partikular na mga empleyado. Lahat ng pangalan, puro dayuhan o Latino. May ilang email na may detalyadong instruksyon kung paano magsulat ng peking performance reviews. Ang iba naman ay naglalarawan kung paano i-document ang mga insidenteng hindi naman talaga nangyari. Pagkatapos, ipinakita ni Rodrigo ang email 2 buwan na ang nakalipas. Iniutos ni Alvarez na maghanap ng malinis na paraan para alisin si Maricel nang walang legal blowback. Tinangka ni Alvarez tumayo pero bumigay ang tuhod niya. Hindi niyo pwedeng gamitin ito. Confidential company data yan. Tumayo si Carlos, matuwid at matatag. Ang boses ay kalmado pero may autoridad. Bilang CEO, ino-authorize ko ang paggamit ng kahit anong ebidensya na may kinalaman sa discriminatory conduct. At may idadagdag pa ako, inuutos ko ito. Lumapit si Rodrigo sa tabi niya. At bilang legal counsel, kinukumpirma ko na nakapag-file na kami ng formal complaints sa Ohio Civil Rights Commission, sa Department of Justice at sa Equal Employment Opportunity Commission. Under federal investigation ka na, Mr. Alvarez. Mukha siyang hayop na nasukol. Set up to! Pinagtutulungan niyo ako. Pinalalaki niyo ang misunderstanding. Nanginginig pero matatag na lumapit si Maricel. Misunderstanding ba nang itinanim mo ang pera sa kotse ko o noong winasak mo ang karir ko at ginawa mo akong parang alipin sa loob ng 5 taon? Ma'am Maricel, ako pilit niyang pinakalma ang boses. Pero tinaas niya ang kamay para patahimikin siya. Sa loob ng 5 taon, pagpapatuloy niya, akala mo sirang-sira na ako, babaeng natalo at maaari mong apakapakan para maramdaman mong makapangyarihan ka. Nagbukas ulit ang bibig ni Alvarez pero tinaas ni Carlos ang kamay niya. Hayaan mo siyang tapusin. Akala mo binura mo ako, sabi ni Maricel, pero bawat nakakababang gawain, bawat racist na biro, bawat tangkang ibagsak ako, nagbigay lang sa akin ng lakas, nagbigay sa akin ng ebidensya, nagbigay sa akin ng dahilan. Kinuha ni Rodrigo ang isa pang folder. Narito ang financial records ni Alvarez sa nakaraang 3 taon, aniya. Ipinakita niya ang chart na may kahina-hinalang pagtaas ng sahod na tumutugma sa mga panahong tinatanggal ang mga minority staff at pinapalitan ng underqualified workers na mas mababa ang sahod. Bumuka ang bibig ni Alvarez. Iyan ay corporate fraud, putol ni Carlos. Nakakuha ka ng bonuses dahil sa cost-cutting na nakabatay sa illegal discrimination. Federal crime yan, Alvarez.
Biglang tumunog ang telepono ni Rodrigo. Tiningnan niya ang screen sa ngumiti. Andito na sila. Makaraan ng ilang segundo, pumasok ang dalawang federal agents. Matitikas ang tindig, seryoso ang mga mukha. Roberto Alvarez, tanong ng isa. Oo, mahina nitong sagot. You're under arrest for violating federal civil rights laws, committing corporate fraud, and obstruction of justice. You have the right to remain silent. Kinapos ng hininga si Alvarez habang kinakapos ng mga agent ang posas sa kanya. Nang tayo siya, nanginginig, lumingon pa siya kay Maricel. May pamilya ako, may reputasyon. Meron, marahan ngunit matalim na wika ni Maricel, tulad ng meron akong kinabukasang kinuha mo. Habang inaalis si Alvarez palabas, humarap si Carlos sa mga natulala pang empleyado. Effective immediately, anunsyo niya, ibabalik ang lahat ng empleyadong natanggal dahil sa utos ni Alvarez kasama ang full back pay. Tumingin siya kay Maricel, may tunay na paggalang, at si Maricel Garcia ang magiging head chef ng branch na ito. Siya ang mamumuno sa training at hiring mula ngayon. Malapit na sa pintuan si Alvarez nang lumingon siya ulit. Maricel, hindi mo naiintindihan. Pinoprotektahan ko lang ang image ng kumpanya. Tiningnan siya ni Maricel ng diretso, kalmado at tiyak. Hindi, pinoprotektahan mo ang sarili mong prejudice at ngayon babayaran mo na ang ginawa mo. Habang inilalabas si Alvarez, lumapit si Carlos kay Maricel. Hindi siya nakangiti dahil sa paghihiganti. Ang nakita ni Carlos ay isang katahimikang may bigat, isang lakas na hinubog ng taon ng sakit, tiwala sa sarili at sa wakas, hustisya. Kamusta ang pakiramdam mo? Marahang tanong ni Carlos. Huminga ng malalim si Maricel. Magaan, sagot niya, hindi dahil nakuha niya ang nararapat sa kanya, kundi dahil wala nang ibang makakaranas ng pinagdaanan ko. Tahimik na isinara ni Rodrigo ang briefcase, maingat na inaayos ang case files. Nakaset na ang trial. 3 buwan mula ngayon. Sa dami ng ebidensya natin, pwedeng umabot hanggang 15 taon ang sentensya ni Alvarez. At sa unang pagkakataon matapos ang kalahating dekada, ngumiti si Maricel Garcia, hindi nang ngiting may sakit o tapang, kundi nang ngiting puno ng kapayapaan. Hindi na lang siya biktima, hinubog niya ang sarili para maging mas matibay, isang puwersa ng hustisya, tagapangalaga, pinuno, at determinado siyang tiyaking walang iba pang masisira tulad ng pagkasira niya noon. Pagkalipas ng 3 buwan, hindi na makilala ang Golden Fork, pero sa pinakamabuting paraan. Sa pamumuno ni Maricel bilang head chef, naging top-rated restaurant sa buong Harvest and Hearth chain, ang Cleveland branch. Ang dati tensyonado at walang siglang kusina, naging masigla, masaya at puno ng pagkamalikhain. Napagtanto ng lahat ang pagbabago, ang ngiti ay pumalit sa katahimikan. Ang pagkamalikhain ay pumalit sa takot at ang pagkain hindi pa kailanman naging ganito kasarap. Chef Garcia, sabi ni Angelina, ngayon ay customer service supervisor, pagpasok sa kusina sa gitna ng dinner rush. Gustong personal na magpasalamat ng Table 7. Sabi nila, ito raw ang pinakamagandang pagkain na natikman nila. Ngumiti si Maricel at pinunasan ng kamay sa apron. Sabihin mong nagpapasalamat ako, sagot niya. Pero ipaalam mo rin, ang mahusay na pagkain ay hindi lang tungkol sa teknik. Tungkol ito sa paggalang, sa sangkap, sa team, sa bawat taong pinaglilingkuran natin. Mula sa opisina, pinanood ni Carlos ang eksena habang sinusuri ang latest reports. Ang resulta, 40% increase sa sales, halos 0 ang staff turnover, puro glowing reviews. At pinakamahalaga, wala nang kahit isang discrimination complaint mula nang matanggal si Alvarez. Tumunog ang telepono, si Rodrigo iyon.
Carlos, sabi niya, may balita ako. Lumabas na ang hatol kahapon. Sentensyado si Alvarez, 8 taon sa federal prison plus 5 taong probation. At obligado siyang magbayad ng $250,000 sa mga empleyadong sinaktan niya. Sumandal si Carlos sa upuan, tinatanggap ang bigat ng balita. At ang reputasyon niya, tanong niya. Wala na, sagot ni Rodrigo. Walang restoran ang tatanggap sa kanya. Naglalagay siya ngayon ng paninda sa grocery store, sinusubukan mabayaran ng utang. Pagkatapos ng tawag, bumaba si Carlos papunta sa kusina. Sa ibaba, kumikilos si Maricel na parang isang konduktor, mahinahon, tumpak at puno ng liderato. Ang hirap paniwalaan na hindi pa ganun katagal, nakatayo siya mag-isa sa kusinang ito, 3:00 ng umaga, pagod, hindi napapansin at hindi pinahahalagahan. "Chef," tawag ni Carlos sa isang tahimik na sandali. Lumingon si Maricel. "Mr. Reyes, ano po ang maitutulong ko?" "Gusto ko lang magpasalamat," sabi ni Carlos. "Ang branch na ito ang bagong standard. Ang daming empleyado mula sa ibang states ang gustong lumipat dito." Tahimik na tumango si Maricel. "Alam mo ang natutunan ko sa lahat ng taong iyon," sabi niya. "Ang tunay na paghihiganti, hindi yon tungkol sa pagbagsak ng kaaway. Tungkol yon sa pagbuo ng isang bagay na napakalakas, napakapuno ng layunin na ginagawa ang lahat ng pagtatangka nila para sirain ka." "Na walang halaga," ngumiti si Carlos. "At ano ang susunod para sa'yo?" "Magbubukas ako ng mentorship program," sagot ni Maricel. "Para sa mga batang chef mula sa underserved backgrounds. Gusto kong siguraduhin hindi mawawala ang talento dahil lang walang pagkakataon o dahil sa bias ng iba. At sa kabilang dulo ng lungsod, malamang nag-aayos ng paninda si Roberto Alvarez. Wasak ang karir, nabura ang pangalan at naging anino ng taong dati niyang iniisip na makapangyarihan siya. Samantalang ang babaeng gusto niyang pahiyain, lumipad ng mas mataas kaysa dati. Respetado, hinahangaan, hindi matinag. Ang pinakamalaking tagumpay ni Maricel ay hindi ang pagbagsak ni Alvarez, kundi ang pag-angat niya ng napakataas na wala ng halaga ang kalupitan nito. Hindi lang niya tinawid ang unos, sumayaw siya sa ulan at tinuruan niya ang iba kung paano gawin iyon. Ang ilang inustisya ay hindi tayo binabasag, hinuhubog nila tayo. At kapag tumayo tayo mula sa kanila, mapapagtanto natin, ang pinakadakilang tagumpay natin ay hindi laban sa mga taong sumira sa atin, kundi laban sa mga duda at limitasyong minsan ay inilagay natin sa ating sarili. Kung na-inspire ka sa paglalakbay ni Maricel, huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil ang tunay na hustisya, ginagawa iyon ng tapang, kaliwanagan, at ang ayaw na hayaan ng kahit sino na tukuyin ang iyong halaga